Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kung DDS ang magpo-post noon, unawain mo pa, DDS yan na Pero ito judge, senator judge. Oh. Kaya medyo parang galit na si Pia sa nangyayari sa kanya, sa kapatid niyang si Alan. Grabe na ang pagka-pro Duterte nito. Parang ang pag-asa na lang nila, si Sara ang manalong presidente. Lahat sila nakaasa na kay Sara, si Kibuloy, si Harry Roque, si Mike Defensor, si Marcoleta, si Jinggoy, Bong Revilla, lahat sila nakaasa na kay Sara eh. Talagang gagawin na nila ang lahat para makaligtas si Sara sa impeachment. Kasi si Sara na lang talaga ang pag-asa nila. Yeah? Hindi, sa totoo mga kabunyog, ang itong mga ngayon, pro Duterte na tambak sila ng kaso eh. So ngayon, ang lumalabas dito, si Sara ang pag-asa. Halimbawa si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano lumalabas ngayon, talagang tutuluyan daw ni Lacson eh. Sabi ni Lacson, dadalhin ko ito sa logical conclusion. Sabi nga ni Lacson, kahit Saturday nag-iimbestiga yung mga staff niya. At sabi ni Lacson, hindi na daw idadaan sa investigasyon ng Blue Ribbon, diretsa na daw sa ombudsman. Kasi pag diniretso na sa ombudsman, kaagad may kaso na yan. Tutuluyan na talaga si Lacson. Ngayon, ni Lacson, si Cayetano. Sinong magliligtas kay Cayetano? Si Sara. Dapat maging presidente si Sara. Si Marcoleta, si Mike Defensor, paano sila makakalaya? Dapat maging presidente si Sara. Si Kibuloy, paano makakalaya? Dapat maging presidente si Sara. Si Roque, paano makakauwi na sa Pilipinas? Dapat maging presidente si Sara. Bakit? Pag naging presidente si Sara, parang katulad yan kay Digong, nang maging presidente si Digong, nakalaya si Gloria, na-acquit si Gloria, na-acquit si Bong Revilla, nakalaya si Jinggoy, nakapagpiyansa si Enrile. O di ba? So sino ngayon ang nagmilagro? Sino ang ang grabing milagrong ginawa? Si Duterte. Matindi ang milagro nung panahon ni Duterte. Na-acquit si Gloria, na-acquit si Berevilla, nakalaya si Jinggoy Estrada, nakalaya si Enrile. Ganyan na naman ngayon. Paano makakalaya si Marcoleta? Paano makakalaya si Mike Defensor pag nanalo si Sara? Ganon din itong si Cayetano. Matutuluyan ba ito si Cayetano na makasuhan ng plunder at makulong? Sabi ni Lacson, yes. Sisiguraduhin niya yan. Dahil ang totoo, ang dapat daw paglagyan kay Cayetano ay payatas. Payatas, New Quezon City Jail. Kaya itong si Pia Cayetano, medyo mainit na kasi alam niya, tutuluyan ang kapatid niya eh. Matutuluyan yan. Kasi matibay ang mga ebidensya eh. Ngayon ngang araw, nakaitim na si Pia, nakaitim na damit na si Alan. Kasi parang marsyalo na daw sa Pilipinas. To. Ngayon, para mailigtas nila si Sara, kasi dapat mailigtas si Sara na huwag ma-impeach. Itong mga pro-Sara na senator judges, nagpapakagarapal na. In defense kay Sara, kasi marami silang umaasa kay Sara, gagawin nila ang lahat kahit garapal na ang ginagawa nila. Imagine niyo, senator judge ka, nagpi-fake news ka, nagtutrolling ka. Pero bakit ginagawa ni Pia yon? Para hindi ma-impeach si Sara, hindi ma-convict si Sara. Kasi pag na-convict si Sara, tapos sila lahat. Pero pag nanalo si Sara, umaasa sila, magagawa ni Sara ng remedyo ang lahat ng yan. Katulad ni Duterte, ni Digong. Nung nanalo si Digong, na-acquit si Gloria, acquit si Bong Revilla, nakalaya si Estrada. Ganyan din ang inaasahan nila. Ang administrasyon ngayon, wala sila, para sa tingin nila, wala silang kaano dito. Kaya galit si Pia Cayetano kasi alam niya, matutuluyan ang kapatid niya na si Alan. So saan sila ngayon aasa na kung makulong man si Cayetano, paano matutulungan yan?
baka mapayagan magpiyansa si Cayetano, baka mapayagan magpiyansa si Marcoleta, baka mapayagan magpiyansa si Dipensor, baka mapayagan magpiyansa si Marcoleta, o papayagan na silang makapagpiyansa lahat, saka si Kibuloy at si Roque, uuwi na rin kasi papayagan na rin makapagpiyansa. O, yan ang posibleng mangyari. Paano papayagang magpiyansa? Paano naman mapapayagang magpiyansa? Kapag ang prosecution hindi na kumontra sa petition for bail, makakapagpiyansa yan. O, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ito? Itong mga pro-Duterte na mga personahe, Marcoleta, Kibuloy, Jingo Estrada, Mike Dipensor, itong si Cayetano, si Harry Roque, lahat sila umaasa sa Sara presidency. Hindi sa totoo lang. Hindi sa totoo lang. Ano naman ikakaso sa akin? Hindi naman ako nasa gobyerno. Wala naman akong ninakaw sa gobyerno. Hindi naman ako tulad ni Mike Dipensor na nag-donate ng pera. Ano namang i-donate kong pera? Para akong si Ping Lacson. Bakit si Ping Lacson malakas ang loob, labanan ang korupsyon? Kasi siya hindi korap. Sabi ni Senador Ping Lacson, sige, gantihan nyo ako. Anong ikakaso nyo sa akin? Sabi ni Senador Ping Lacson. Wala naman akong insertions. Advocacy ko na nga ang maayos na budget. O, ganun din ako. Ganun din ako. Anong ikakaso sa akin? Libel? Cyber libel? Ito bang aking paglahayag ng opinion? Libelous? Ang cyber libel, yung nagpe-fake news ka, itong sa akin, nag-i-express ako ng opinion ko. O, di ba ang opinion ko? Ano ang opinion ko? Itong sila Pia Cayetano, desperado na, galit na, sobrang galit na ni Pia at sa kanila Alan. Ang problema, nagre-resort na sila sa fake news at trolling. Bakit? Tingnan nyo yung video, in-splice. At alam nila na si Alan Peter matutuluyan na yan kasi sinabi ni Lacson, gagawin niya ang lahat. Ngayon, makukulong ngayon si Cayetano. Paano ngayon makakalaya si Cayetano kung makulong ito, makapagpiyansa kapag presidente si Sara? O, di ba, Elpidio Martin? O, yan yun. Yan yung totoo yan. Mag-apologize ako, Betong. Bakit ako mag-apologize? Anong sabi ko kay Marcoleta nung pinapag-apologize ako? Sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. Opinion ko yun. Di ba? Pinatawag na ako sa Kongreso. Sabi ni Marcoleta doon, I want him to apologize, Mr. Chair. Ang sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Opinion ko yun. O, di ba? O, kaya, hindi sa totoo lang, hindi yan. Ano yan? Hindi naman ako, wala naman akong nagpe-fake news ba ako? Nagbibigay lang ako ng opinion ko. O, anong sabi ni Marcoleta sa akin noon? Bakit ko daw siya sinabihan na huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta? Sabi ko ganito, bumisita ka kasi sa Naga City. Pag bisita mo sa Naga City, pumunta ka kay Leni Robredo. Nagpa-picture ka. Dilawan ako kakampings ako. Supporter ako ni Leni. So nag-vlog ako. Sabi ko, sa mga supporters ni Leni, nakita nyo si Marcoleta nagpa-picture kasama kay Leni. Huwag kayong maniwala doon. Huwag kayong maniwala sa panlilinlang na Marcoleta. Pakulo niya lang yon para makakuha siya ng boto sa kakampings at sa Dilawan. O, di ba? O ganun ang ibig kong sabihin nun? Di ba? Yun ang ibig kong sabihin nun. Huwag kayong maniwala sa panlilinlang at pakulo ni Marcoleta. O, bakit ako nagsabi nun? Pumunta siya sa Naga, binisita si Leni, nagpa-picture siya. Pinost niya yon, pinagmalaki niya na binisita niya si Leni. Ay alam ko makikita 'yun ng mga Dilawan sa kakakampings. Si Marcoleta pala in-endorse ni BP Leni? Si Marcoleta pala sa kasi Leni, magkasundo pala 'yan. Makakakuha siya ngayon ng support sa mga kakampings at saka sa Dilawan. Winarningan ko ngayon yung mga kakampings at Dilawan. Huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Yun ang ibig sabihin ng title na yun. Opinion ko yun. Opinion ko yun na huwag kayong maniwala kay Marcoleta. Di ba? Di ba? Ano namang mali doon? Kaya sabi niya, I want him to apologize, Mr. Chair. Anong sabi ko?
I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. Di ba? Opinion ko yun. Di ba? O sabi ni Charlie Whiskey, walang power ang president over the judicial. Okay, walang power ang president over the judicial, pero may power siya sa executive, sa DOJ. Pero may power ang president sa DOJ. At ang prosecutor ay under sa DOJ. Di ba? Tama? Under ang prosecutor sa DOJ. Ang mga fiscal, under yan sa DOJ. So, pag nanalo si Sara, maglalagay siya ng DOJ secretary na tao niya. Papalitan yan si Frederick Bida. Si Frederick Bida, tao ni PBBM. Tao yan ni Ombudsman Buying. Mga kabitin nyo yan. Papalitan na yan ni Sara. Pag pinalitan yan si Frederick Bida, ilalagay niya dyan halimbawa si Panelo. O kaya si Torion. Gagawing DOJ secretary si Torion. Pag DOJ secretary na si Torion, lalagayan niya rin ang hepe ng mga prosecutor, tao niya rin. Sinong ilalagay niya? Pwedeng ilalagay niya si diyan. Pwedeng ilalagay niya diyan si sino ba? Pwedeng ilagay niya si Mark Tolentino o kaya si Jimmy Bundok. Ilagay niya yan diyan. Ibig sabihin, hawak na nila ang DOJ, hawak na nila ang prosecutor. Kung hawak na nila ang prosecutor, papahinain na nila ang kaso. 'Di ba? Papahinain na nila ang kaso kasi sila na yung prosecutor. 'di ba? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, kaya hindi naman yung judicial ang kukontrolin ng presidente. Si Sara pag naging presidente, hindi naman yung judicial ang sasabihan. Ang kukontrolin nila yung DOJ. Papalitan nila ang DOJ secretary. Hindi nila mapapalitan ang ombudsman kasi permanent may security yan, may security of tenure yan. Matatanggal mo lang yan, impeachment, ang ombudsman. Pero yung DOJ secretary, pwedeng palitan. Di ba? Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan ang nangyari. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.